Sa iba pang balita, kabi-kabilang bilateral meetings ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 47 ASEAN Summit and related summit sa Malaysia. Binigyan din pa ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas bilang host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. May update mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Rod Lagusad. Live, Rise and Shine, Rod. Handa na ang Pilipinas para sa hosting ng ASEAN Summit sa susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasabay nito, nilagdanan ng Pilipinas ang isang trade agreement na makakatulong sa kalakalan sa ASEAN. Handa na sa ASEAN 2026 hosting. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas sa susunod na taon bilang host ng ASEAN Summit. Bahagi ito na naging laman ng plenary intervention ng Pangulo sa nagpapatuloy na 47 ASEAN Summit and related summits. Na nakatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Nagpahayag din si Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na pagsulong sa legasiya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Nagpaabot din ang Pilipinas ng pagbati sa Timor-Leste, kung saan kasama ang bansa sa lumagda sa Declaration of the Admission ng Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. Habang nagpaabot din ng pakikiramay ang Pangulo sa Thailand sa pagpanaw ni Queen Sirikit. Kasabay nito, binigyang din ni Pangulong Marcos ang kalagayan ng ASEAN centrality pagdating sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Mahalaga rin para kay Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mutual benefits and dialogue, lalo na sa Indo-Pacific. Habang binigyan din niya ang patuloy na commitment ng Pilipinas sa UNCLOS at Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction o BBNJ Agreement. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado niya ang pagkakaroon ng open market, infrastructure development at regional economic growth. Kaugnay nito, lumagda ang Pilipinas sa isang trade agreement na layong mapalakas pa ang kalakalan sa ASEAN. Ito ang second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement o ATIGA. Sa naging payag ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go na binasa ni Undersecretary Castro, sinabi nito na makakatulong ang ATIGA para tugunan ang kasalukuyang mga hamon pagdating sa kalakalan. The enhanced agreement offers significant benefits, particularly through improvements in trade facilitation measures, transparency, provisions, dispute settlement mechanisms, and the inclusion of new and emerging trade elements. Anya sa ilalim nito, mas magiging madali para sa mga negosyo na makapag-comply sa administrative requirements. Nakatakda namang lumagda ang bansa sa ASEAN-China Free Trade Agreement o ACFTA 3.0 upgrade. Sa bahagi naman ni Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro, kanyang ipinaliwanag na isa to sa matagal ng mahalagang economic partnership ng ASEAN. Anya, layunin nito na magkaroon ng makabago at komprehensibong kooperasyon alinsunod sa kasalukuyang sitwasyon. Makakatulong din anya ang kasunduan sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs, maging sa pagkakaroon ng patas na kompetisyon, proteksyon ng mga mamimili, at sustainable supply chain connectivity. Samantala, nagkaroon din ng bilateral meetings ang Pangulo sa mga bansang Cambodia, Canada, Thailand, European Union, United Nations at Japan. Inaasahan naman ngayong araw na idadaos ang iba't ibang related summits kabilang ASEAN member states kasama ang iba't ibang mga bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa inyo. Maraming salamat, Rod Lagusad.